Sang Anton, ako po ay nagsusumbong sa inyo na hindi natatapos ang project at ang pera po sa BARM ay billion. Lumalabas sa kwento dito ay para bang ang letter B na yan parang napupunta daw yata sa iyo eh. Ibig sabihin dito, SAP, para hindi masira pangalan ni President Bongbong Marcos dahil pangalan mo ang ginagamit dito, sana payagan mo at magsalita ka sa media na gustuin mo at allowed mo bilang SAP ay suportahan mo na magkaroon ng mid-year audit ang BARM. No? Pero di mo kailangan ang pera ng BARM. Alam ko di mo kailangan eh, di mayaman ka. Pero linisin mo yung pangalan mo. Kasi ikaw ang tinuturo ng BARM ang dahilan kung bakit hindi natatapos ang mga project dahil daw ay nagkakaroon sila ng monthly remittance. Po ang nakasadon sa black grant na pera. Kailangan magkaroon po ng restart na pamumuhay ang mga Muslim settlers and IPs. Kaya sa Panton, ako ay nakikiusap sa iyo. Kayo po ay napakatalino at mabait na tao. Sa Sap Anton Lagdameo, yan pong billions na binibigay ng taxpayer ng buong Pilipinas na binibigay sa black grant sa BARM region ay galing sa taxpayer mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ay tulong nila sa mga taga-BARM. Hindi ibig sabihin na BARM is MI. Ang ibig sabihin ng BARM is the entire community resided within this region of the BARM. This is a regional area. So, alam po niyo sa Anton, yung pera na yan ay tulong sa taong bayan. Ngayon, titignan mo, ang dami ko nadaanan ng mga housing na hindi natatapos. Kasi mali yung design. Ang design nila, dapat kung may bahay, maggawa ka ng community doon, meron ka na rin ng palengke at meron din silang lupa na sakaan nila. Kasi yan ang purpose ng so-called community is everything will be inside. Pabahay, trabahuan ng lupa nila, then of course, yung tatawag natin yung community area like sitio, or basketball court, para gano'n yan ang purpose. Kasi yan ay part ng life. And of course, the churches, the mosque, and other religion, kasali kasi yan sa restart ng buhay. Kaya kasali sa Black Run. Ngayon po sa Panton, ako po ay nagsusumbong sa inyo na hindi natatapos ang project. At ang pera po sa BARM ay billion. Lumalabas sa kwento dito ay para bang ang letter B na yan parang napupunta daw yata sa iyo eh. So, pwede bang linisin mo po ang inyong pangalan at patunayan ko yung sinasabi ko. So, meron po tayo, ako po ay dating congressman, ang sabi ng saligang batas ay magkakaroon ng mid-year audit review ang ating BARM. So panahon na i-review po natin. Dito kasi sa area po ng BARM ay kumakalat po yung pangalan ninyo. Halos nandito na kayo tumitira sa BARM at halos every month ay pumupunta sa Davao ang mga taga BARM, si Kagi Murad, ICM, si IQ, Ministry at maging si Sammy Gambar ay halos monthly ay nandyan po sa bahay po ninyo, nandyan sa Davao. Kaya yung mga taga-BARM ay nagasuspetsa na hindi natatapos ang project po dito dahil nga po ay napupunta po daw ang sabi nila sa kay Anton. Ikaw man lang po ang alam ko na sabi. So sana po patunayan po natin yan. Para malinisan po ang pangalan po nyo sa Anton Lagdameo ay payagan natin magkaroon ng congressional inquiry doon sa Republic Act
na magkakaroon ng media review audit. So patunayan ko po ang sinasabi ko para sigurado pong hindi ako maging masama sa iyo dahil kasama tayo sa Congress, may kaibigan tayo, isang negosyo natin, banana cabinet ka, banana cabinet din po ako. So isang negosyo natin. So ibig ko sabihin dito, SAP, para hindi masira pangalan ni President Bongbong Marcos dahil pangalan mo ang ginagamit dito, sana payagan mo at magsalita ka sa media na gustuin mo at allowed mo bilang SAP, suportahan mo na magkaroon ng media audit ang BAR. Doon ay madilili dito pa tayo. Katulad na nabanggit kanina, nagkamali ako ng pangalan kasi puro letter B. Platon and yan. No? So, dati, akala ko na nagsabi si dating mayor. Anong pangalan dating mayor dito? Ramon Piang. Sabi niya ay magsama-sama kami para sa ikakaunlad ng North UP para sa pangalawang termino ni Governor Bay Mariam. So kami po ay naniwala na siya ay kasama namin, kaya pumunta kami dito upang magkaroon ng magandang relasyon. After all, iniwanan po kami ni Mayor Ramon Piang. Para ba kaming tinapon sa isang basurahan, yun ang pakiramdam ko po yun. But ganun pa man din, siguro ganun ang kanyang ugali na talagang may pagka-traitor. Nung pinag-usapan mo si dating mayor na si Ruben Platon, hindi siya handang tumakbo noong 2022. Pero pinag-usapan mo siya na tumakbo ka na lang pare kasi wala kaming magbabantay ng karapatan ni Governor Bay Mariam. Sabi naman ni Mayor Platon, matagal ako nawala dyan dahil nga napunta ako sa PNPA. Sabi ko, hindi kawalan sa taga North UP nung nanung ka sa PNPA. Dahil dapat ang taga North UP ay ipagmalaki ka pa dahil hindi lang ang North UP na tulungan mo, buong Pilipinas ang tulungan mo. Dapat ang taga North UP ay maging proud pa sila na ang kanilang mayor ay nakatulong. Masama kung mayor ka, yung panahon ni Mayor Ruben Platon, na mayor siya, naghinto siya, nang gusto lang niya ng maginhabang buhay. Pero kung pumunta ka sa Philippine National Police Academy, ang daming matulungan na kabataan, libo-libo na tulungan. Hindi lang taga North UP, hindi lang taga BAR, but buong Pilipinas. At yung honor, yung pride ng taga North UP, dapat ipagmalaki ninyo. May isang settler na si binoto ninyo na si Mayor Ruben Platon ay naging ng Philippine National Police Academy. So iskilahan po yun. Napakaganda po. Dahil akala naman niya, pinagkatiwala niya sa kanyang vice mayor. Dahil akala niya kanyang vice mayor ay hindi traidor. Ako akala ko hindi traidor si Ramon Piang eh. Yung pala, after all, yung kaibigan niya, kinalimutan na niya. Napatunayan ko noong 2022 na sabi niya magsama-sama kami and after a week, hindi na namin siya kasama. Sabi ko, ano ba ito? Ganito ba ugali ng tao? Bakit kaya binoboto ng taga North UP ito na taong sinungaling? Dapat hindi tayo sinungaling kasi ang governor, ang mayor, councilor, ay galing sa taong bayan ang ating kapangyarihan. Sila nagbigay sa atin. So dapat suplihan natin ng serbisyo. Ako, nakita niyo, kahit tignan niyo ang record ko doon, hindi pwedeng mag-astig ang sino man, Christian, Muslim, or IPs. Wala mag-agawan na lupa. Walang issue na agawan na lupa sa Sultan Kudarat. Pinagbabawal ko. Pag-usapan natin. Dahil ang lupa na yan ay para sa lahat, hindi pag-agawan, hindi gawing away. Kaya wala kaming away doon. Kung may away ka, immediately inaayos namin. Ganun ang gusto ko mangyari dito dahil sa sunod na mga araw ngayon,
Dahil doon sa na-issue ng lupa ng barn na pinirmahan ni Sammy Makatua, yan ay illegal. Kung kayo taga North UP and South UP, kung hindi kayo mag-action yan, bukas wala na kayong lupa dahil titulado na ang mga lupa dito ng barn, which is illegal yun. Wala sa kapangyarihan ng 11054. Yun lang aking panawagan na magising po sana. Kung sa Ilonggo daw, bugtaw ta, no? Taga North UP, no? Kung sa Tagalog naman, gising ka, North UP. Kung Muslim naman, gram ka pa, mga paghali ko. O dito naman sa, ano mga kapatid na IPs is, kanal. So, magising ka sa katotohanan na si dating Mayor Ramon Piang ay linuloko kayo at binibenta niya ang karapatan ninyo. Dahil member siya ng BTA. O member siya ng BTA, bakit yung paglaban na yung mga lupa na nakatitulo ngayon na halos naubos yung titulo dyan sa bundok na yan ay natituluhan na po ng barn na illegal. Ni isang salita doon sa bulwagan ng BTA, hindi niya gi-question. Ibig sabihin, wala siyang bayag na ipaglaban ang mga lalo-lalo na mga kapatid nating IPs, no? Wala siyang, hindi na pinaglaban yung karapatan ninyo. So, kung gusto niyo i-prove, pwede man kaming mag-present or inimbitahan ko sila ng tinatawag nilang friendly debate, no? Na magkita-kita, dadali namin yung record at dali nila record para naman sa gano'n na hindi hearsay, no? Ito kasi instant interview lang ito, hindi ko dala-dala yung mga papeles. Opo. Kaya kayo mga taga North OP, magising kayo, baka magigising nyo, wala lupa. Ako, tanongin nyo sa Sultan Kudarat, wala kaming inago na lupa. Lahat ay hindi pwede mag-away ng lupa dahil inaayos ng tama. Para sa ganun ay lahat, future ng mga bata, tayo, matanda na, pero yung mga anak natin. Kaya si Ramon Piang, hindi niya iniisip yung susunod na henerasyon. Si Mayor Ruben Platon ay siguraduhin niya na magkaroon ng tama ang bawat kababayan, maging settlers, maging Muslim, maging IPs, na ang inyong karapatan ay maibigay pa namin. Yan po ay pangako po namin sa North UP and South UP. Sa buong Maguindanao del Norte, na saan po na ako tumatakbo bilang governor, umihingi ako sa inyo ng pamanin. Hindi po ako greedy na tao. Nasa testa na po ako, tahimik ng buhay ko. Inimbitahan po ako ng Family Alliance na sabi nilang tulungan mo kami para magkaroon ng pag-uumpisa. Hindi namin makayang gawin yun, ginawa niyo sa Sultan Kudarat na na-develop ninyo. Tignan niyo ang Maguindanao del Sur ngayon, umaangat na rin sila. So, gusto namin na aangat din ang Maguindanao del Norte. So, sabi ko, sabihin ng tao na maging greedy kami na lahat ay aming posisyon na. Hintayin ko na lang ang BGC kasi party list naman yan. Sabi nila, kung meron kang pagmamahal sa taga Maguindanao del Norte, ay magibahagi ka. Kasi nangyayari dito ay purong para ba ginawa nilang kanma. Tignan nyo dyan sa bar, pamilya na lahat. No? So, anyway, hindi ako nag-volunteer na tatakbo ng governor. I was invited by the Family Alliance, kaya nandito po ako. At sinabi ko sa kanila, pag ako ay nakapile na, binigyan ko sila ng until October 3 to decide. Dahil kung mag-decide pa kayo until October 3, pwede pa ako hindi tumuloy. Pero ang narinig ko ng usapan ay kanya-kanya na. So kung kanya-kanya na, pag ako ang nag-file, wala akong transmission na reverse. So yun po, ako po humingi ng pamanin sa iyo lahat at ako'y nagsasabi ng pawang katotohanan.
At ulitin ko sa ating kaibigan, my colleagues in Congress,